I am obsessed with everything about you. Your smile, your laugh, your touch. Isang billionaire ang sobrang pagkakagusto sa isang simpleng dalaga. Ginawa niyang lahat para mapalapit dito. Dahil sa hindi inaasang pangyayari, biglang umalis ang dalaga na hindi niya alam ang dahilan. Buntis na pala ito ng mga panahong yon. Sa muli nilang pagkikita, never na niya itong pakakawalan. Lalo pat nalaman niyang may anak pala sila. Lumipas man ang maraming taon, mahal na mahal pa rin niya ito. Isa na naman pong bagong story ang ating mapapakinggan. Ang dahilan ng pag-alis ni Kat sa buhay ni Daniel sa nakalipas na maraming taon. Ano kaya ang kinalaman ng magulang ni Daniel sa nangyari? Sabay-sabay po nating alamin sa kwentong Billionaire's Possessive Love. Kahit natutulog ako, napapikit pa rin ako ng mariin nang maramdaman kong pinagparte ang aking mga hita. Naramdaman ko ang mainit na kamay na yumayapos sa pagitan ng aking hita. Pabalik-balik niya itong hinihima sa tila ba may hinahanap o hinahalungkat doon. Umarko ang katawan ko na maramdaman ang daliri niya, nilalaro ang akin. Napakapit ako na mahigpit sa bedsheet. I tried opening my eyes pero kahit anong gawin ko, nalulunod ako sa masarap na pakiramdam at di ko makontrol ang mismong katawan ko. Di ko magawang imulat man lamang aking mga mata. Napaliyad ako nang pinilipit niya ipasok ang kanyang daliri. Naramdam ko ang laki noon at tapasang basa na ako. Di ko napigilang di umungol ang simulan niyang sundot-sundutin ang butas kung saan ipinapasok ang kanyang daliri. Mas lalo ako nabasa at mas lalo napalakas ang ungol ko nang dumulas ang daliri niya papasok. Gusto kong gumising. Gusto ko malaman kung panaginip pa ba ito o hindi. Gusto ko tingnan kung sino tong gumagalaw at tumahawak sa akin ngunit hindi ko talaga maumulat ang aking mata. I felt his finger move back and forth slowly. It was like he's adjusting it. This is not just the first time I felt this. This usually happens when I'm sleeping, but I always think this is a dream, yet I am not really sure if this is. Dumiin lalong pagkakahawa ko sa bedsheet nang dagdagan niya pa ng isang daliri at pinagpatuloy ang ginagawa. His finger is long and thick. I can feel it inside me. He was hitting the right spot and I could not help but to moan loudly. He keeps on thrusting in and out until I felt I'm convulsing. Something is about to come when he stopped thrusting. I feel like I'm gonna cry because he stopped. Nasa loob ko pa rin yung kamay niya. Wala sa isip na gumalaw ang balakang ko. I don't know but I heard a manly chuckle before he moved his fingers again. It's building again. I moan and moan and moan until I came. That was so intense. I heard a chuckle again before he withdrew his fingers. Matapos alisin ang kamay, naramdaman ko ang mainit na dilang sinisip-sip ang lumalabas sa akin. Narinig ko pa ang mumunting ungol niya. Hindi ko alam pero ang sarap pakinggan. The sound of his tongue that's slapping up my butt is like a music to my ears. Di ko maintindihan pero nagugustuhan ko ang kanyang ginagawa. You taste really sweet, baby. Bulong niya matapos ang ginagawa at naramdaman ko ang mainit na halik sa akin noon na bahago ko naramdaman ulit ang antok. I woke up panting. Habol-habol kong aking hininga habang nakahawak sa aking dibdib. A dream? Or is that even a dream? I hope it is. Tumayo ko tumiretso sa banyo para magsalamin. Nakasanayan ko nang gawin ito at hindi nga ako nagkamali. There are traces that's left on my skin again, so I must say that I'm not dreaming. I know I wasn't. All this time hindi talaga ito panaginip but I don't know why. It is na hindi ako nagiging every time nagigising na may nangyayaring ganon. Oo at nararamdaman ko siya pero bakit di ko magawang magising at itulak siya? Para pigilan man lang siya. I can't understand this. Lalo pat nagugustuhan ko ang kanyang mga ginagawa. Baliw na ata ako. Paano ko nagawang gustuhin ang ginagawa ng kung sino mang iyan sa akin? Na dapat ay matakot ako pero kabaliktaran naman at nararamdaman ko. Ngunit wali ang ginagawa ng kung sino man ang taong gumagawa nito sa akin. I can sue him for doing this. Pero paano kung kahit ako mismo hindi ko siya kilala? Pinasadahan ko ng aking kamay ang mga marka sa aking leeg, tsaka sinilip ang aking pantalon. Bakit basa ang... Di naman ako umihi. Ano bang nangyayari sa akin? May nakakapasok ba talaga dito tuwing gabi sa bahay? I know this is not a dream. Pinaniniwala ko lamang sarili ko na panaginip nga lamang ito. I shook my head to stop what I am thinking. Naligo na lang ako at tumiretso sa karinderya ni Nanay Glenda kung saan ako nagtatrabaho. Mahigit 2 taon na ako nagtatrabaho sa kanya. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil alam ko na ulila kaya ito na ang bagsak ko sa karinderya nakapagtrabaho. Ngunit masaya naman ako dahil nakakakain ako 3 beses sa isang araw at hindi ako nagugutom.
7 na nang makarating ako sa karinderya na aking pinagtatrabahuhan. Ang aga mo naman, nak. Bunga din ay gloss sa akin. Na makapasok ako sa kusina. Maaga ho ako nagising, Aling Gloria. Tsaka hindi pa ba sanay na lagi akong maaga? Pagbibiro ko rito habang inlalapag ang aking maliit na bag. Nakalimutan mo na naman. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong tawagin mo akong Nanay Glo? Mas nagtunog. Matanda ako sa aling sinabayan pa niya na mahinang tawa. Ngumiti ako at saka tumango. Ang sweet niya. Parang siya na rin ang tumayong ina ko simula nang maulila ako. Sa tagal ko nang nagtatrabaho dito, hindi ko kailanman nadama ang kalungkutan. Nang mamatay ang aking mga magulang, sobrang lungkot ang aking nadama. Sino ba naman ang hindi malulungkot kung nawalan ng miyembro ng pamilya? Sa mga panahong iyon, gusto ko ipagpatuloy ang aking buhay. Not because they left doesn't mean you also need to leave. Pasensya na ho, Nay Glo. Napakamot pa siya sa ulo. Pumasok ako sa loob ng kusina at kinuha ang apron ko sa cabinet. Maayos ko tong sinuot at lumapit sa table. I prepare all the ingredients. After cooking the dish, I glance at the wall clock and it's already 8:30 in the morning. I'm sure marami ng customer. Masaya akong tinanggal ang aking apron at lumabas ng kusina para i-entertain ng mga dumarating na customers. Kinuha ko ang maliit na papel at ballpen sa table ni Sunny at nilapitan ng babaeng tumawag sa akin. What's your order, ma'am? Magiliw kong tanong sa kanya. Nang sabihin niya ang kanyang order, bumalik ulit ako sa kusina para kunin ang mga ito. Oh my gosh! Sa tagal-tagal ko nagtatrabaho dito. Ngayon lang ako nakakita ng isang mayaman na pumasok ng isang karinderya. Naku, ang gwapo-gwapo. Halika bilis, silipin mo din. Pinagtitingin na siya ng ibang mga customers natin, no? Natigil ako sa paglalagay ng rice sa plato dahil sa bunganga ni Sanya, kaibigan ko. Gaya ng sabi niya, parehas kaming matagal lang hindi dito sa karinderya nagtatrabaho. Teka lang, Sanya, inaayos ko pa yung order, oh. Tsaka sino ba yan at sobra ka kumakati? Kung pwede lang malaglag, ampa nga, paniguradong sa oras na ito ay nasa sahig na ito. Isang gwapong nilalang, ang ngayon lamang, nakaupo sa pinakadulong parte ng karinderya. At sa hindi ko inaasahan, nagtama ang tingin naming dalawa. Umiwas ako ng tingin at bumalik na sa ginagawa. Mabilis din ang tibok ng aking puso. Gracious goodness, Kat, tumingin siya sa'yo? Di makapaniwalang anisan niya. Ako din naman nagulat doon. Sino bang ngiti? Parang hitiin lang eh. Pwede naman siyang tumingin din sa iba, hindi lang sa'yo. My mind interrupted. I just shrugged my shoulder then continued what I am doing. Sanya. Tumingin kaming pareho ni Sanya nang tinawag siya ni Nani na nakaupo sa cashier. Iniwan ako ni Sanya kaya pinagpatuloy ko ang pagpe-prepare sa order ng babae. Lalabas na nga sana ako para ibigay ang order nang pumasok ulit si Sanya. Ngumiti ito na mapaglaro. Hep hep, ako na magbibigay niyan. Entertain mo raw si Mr. Pogi. Ngumisi siya at inagaw sa akin ang tray na hawak ko. What? Bakit ako? Agad na sabi ko na makabawi sa pagkagulat. Bakit kailangan ako? Nandito naman si... ikaw daw ang gusto mag-entertain sa kanya eh. O sige na, puntahan mo na siya. Hindi raw mag-order kung hindi raw ikaw ang lalapit dun. Tuloy na siyang lumabas nga sa kusina. Dala ang order ng babae. Hinawakan kong buhok ko dahil nagulo or may dumi. Wala naman. Nagtataka man. Huminga ako ng malalim at lumabas. Nakatingin lamang siya sa akin habang papalapit ako sa table ko saan siya nakaupo. I don't know why I am nervous. Nakakailang kanya mga titig. Parang may kung ano doon. Good morning, sir. May I take your orders? I am happy that I managed my voice even though I'm not comfortable. Nang tumingin to sa akin, nagtama ulit ang aming paningin at parang gusto ko na din talagang matunaw. Mas gwapo siya sa malapitan. Ang kinis-kinis ng kanyang mukha. Napatayin pa ako sa labi niyang natural na mapula. He looked at me more. Parang ina-examine ang aking mukha kaya naman naasiwa tuloy ako. Tumikim pa lang ako na hindi siya nagsasalita. Tinignan niya ako. Katawan ko muna bago ulit sa mata ko. Can I take you? Mahina niyang ani ngunit sapat na para marinig ko. Nanlalaki ang aking mata sa gulat dahil sa kanyang sinabi. Di pa nga ako nakaka-recover dahil sa paninitig niya eh. At ano daw? Po, sir? Mukhang tanga akong tanong. Bakit ba? Namali ako ng dinig. I meant, I want your, favorite menudo?
I was shocked even more. Ano? Bakit alam niyang paborito kong ulam? Po? Nagtataka lalong ulit ko at naiilang na tiningnan siya. Lumunok ako at saka nagsalita ulit. Sir, paano niyo po nalaman na paborito ko yon? Naman kasi, papaanong alam niya? Ngayon ko nga lang to nakita at di ko rin naman siya kilala. Umiwas siya ng tingin. I guess it, Kat. Tila nahihirapan pa niyang sabi. And again, what? How does this man know my name? You even know my name. Gulat kong bigkas kaya bahagyang napalingon ng ibang customer sa amin. Nahiya naman ako kaya yumuko ako ng bahagya. Namuli ako nag-angat ng tingin sa kanya, nag-iwas siya ng tingin at buka nag-iisip pa ako nung isasagot niya. Binaba ako ang tingin ko sa damit ko. Wala naman ako name tag. Saan niya nakuha ang pangalan ko kung ganun? Sinabi sa akin ni Manang ang pangalan mo. Hindi ko alam pero bigla ko nakaramdam ng hilo dahil siguro sa pagkabigla o pagkalito. Ang tanging nararamdaman ko lamang may isang mabilis at matigas sa braso na humawak sa akin bago ko nilamon ng dilim. How is she, Doc? She's okay, sir. She only needs to rest dahil nga puyat at pagod kaya siya nahilo. Pwede na rin siyang lumabas bukas. Thank you, Doc. Minulat ko ang aking mata at bumungad sa akin ang nakakasilaw na liwanag kaya't napapikit ulit ako. Naramdaman ko ang paglapit ng kusino habang nagtatanong ko ano ang nararamdaman ko. Dahan-dahan kong binuksan ulit ang mata ko na may isang lalaki nakadungaw sa akin na tila inaobserbahan ang aking reaksyon. Nakipagtitigan ito sa akin at ang tingin niya may halong pag-aalala at parang galit din. Where am I? Ay Diyos ko kung bata ka. Mabuti naman at gising ka na. Pinakaba mo kami. Nagmamadaling lumapit sa akin si Glenda na nag-aalala. Inaplos niya ang kamay ko. I smiled at her. Ano pong nangyari, Nay? Mahina akong tanong habang umaayos sa pagkakahiga. Nahilo pa rin ako eh. You passed out. Nagugulat na napatingin ako doon sa lalaki na nakadungaw sa akin kanina. He is looking at me worriedly. Siya yung lalaki sa karinderya. Drink this. Inabot niya sa akin ang hawak niyang baso. Nag-aalinlangan ko pa itong kinuha. Nang mailapag ko sa gilid ng baso, tsaka lang bumalik sa akin ang senaryo kanina bago ko nahilo. Ikaw talaga anak, bakit mo pinababayaan ang sarili mo? Nag-aalalang sermon ni Nanay Glenda. You should eat at the exact time and have rest as well. Do not be so stressed with your work, lady. Nag-angat ulit ako ng tingin doon sa lalaki nang magsalita ito. Ang seryoso ng boses niya. Hindi ko alam kung nag-aalala ba ito o galit. Ito palang lalaki kanina sa karinderya. Kumain naman ako. Pabulong na sagot ko sa sinabi niya, ngulit kay Nay Glenda ako nakatingin. Kumakain naman ako pero minsan, dahil mag-isa ako sa bahay nakakawalang ganang kumain. Nak, dapat alagaan mo sarili mo. Mahirap magkasakit ngayon, alam mo yan. Nag-aalala pa rin si Nanay Glenda. Okay naman po ang pakiramdam ko, Nay. Pasensya na po kung naabala ko pa po kayo. Nahihiyang saad ko rito at sinalya pa ng lalaking nakatayo sa tabi ko. Nakatingin lamang ito sa akin ng seryoso. Kat, iwan ko muna si Daniel para bantayan ka ha. Tumawag si Sanya kanina dahil wala siyang kasama sa karinderya. Tumango ako sa kanya. Kasalanan ko eh. Binigyan ko patuloy sila ng poproblemahin. Buti na lang nagpaiwan si Sanya para may magbantay doon. Sige po, Nay, naiintindihan ko po. Pasensya na rin po talaga. Paumanhin ko. Ano ka bang bata ka? Hindi ka na iba sa akin. O sige, binalingan niyang lalaking tinawag niyang Daniel. Iyo, ikaw lang bahala sa kanya, ha? O siya, mauna na ako. Take care, Manang. Mag-iingat ho kayo, Nay. Sabay naming sabi. Tumango si Nay Glenda at lumabas na. Naiwan naman kaming dalawa sa loob. Kilala nga ito ni Nay Glen. Di naman niya pagkakatiwalaan ng lalaking to kung hindi niya ito kilala. Do you need something? Awkward akong tumingin sa gawin niya at umiling. Umupo siya sa sofa at tumilig doon. Nakita ko humikab siya. Mukhang pagod na pagod siya. Bigla naman akong na-guilty. Tumikim ako bago nagsalita. Pwede ka namang umuwi na. Kaya ko naman ang sarili ko baka naabala pa kita. Ani ko sa mahinang boses. Tumingin siya sa akin na napakaseryoso. No, I will stay. There is a hint of finalization in his voice. Di na ako nagsalita pa. Ang awkward naman ito. Hindi ko kilala pero eto't binabantayan ko. Nilingon ko ulit ang kanyang kinaupuan. Nagulat ako dahil nakatingin din siya sa akin, kaya agad ako napaiwas ang tingin. Narinig ko pa ang mahina niyang tawa.
You're so cute. Namumulang napangiti ako dahil sa kanyang sinabi. Cute? Ako? Maganda kaya ako? Ah, hindi naman po, sir. Natahimik ako nang sumeryoso ulit ang kanyang muka. Don't call me sir. I'm not your boss. Matigas na aniya kaya napatango ako. Call me Danielle instead. Sobrang seryoso naman ito. Tumingin ako sa wall clock at alas 5 na pala. Kaya pala gutom na ako. Tumikhim si Danielle at mukhang alam na niya kung anong iniisip ko. Let's wait for the food. I ordered already. I nodded and gave him a smile. Ilang sandali pa may kumatok na sa pinto. Tumayo naman siya at binuksan to. Thank you. Narinig kong anya at sinarang muli ang pinto. Nilapag niya ang pagkain sa table at inayos sa mga ito, tsaka lumapit siya at nilagay sa harapan ko. Bakit ang dami? Nagtatakang sabi ko. Paano ba naman kasi? Ang dami-dami niyang in-order. Hindi ko mauubos to. Natatawang ani ko habang nakatingin sa mga pagkain. You need to eat all of that. I don't want you to be hungry. Ano ba ang nangyayari sa lalaking to? Nag-aalala ba siya sa akin? Wala akong pambayad sa mga to. Baka singilin ako, isakto lang ang sweldo ko sa karinderya para sa pang-araw-araw ko. Stop talking, just eat, Kat. Hindi ko naman sinabing bayaran mo yan. Aniya at lumabas na. Ano nangyari dun? Nagbibiro lang naman ako eh. Hindi ko na lang iyon pinansin at kumain na lamang. After eating, nilagay ko sa table sa tabi ko ang tray at mga hindi ko nakain. Grabe, I'm so full. Bakit hindi pa rin bumabalik si Daniel? Umuwi kaya siya? But he said he will stay. And why the hell I'm thinking of him? Baliw na yata ako eh. Ininom ko lahat ng tubig na nasa baso. May naiwang maliit na puti sa baso. Ano yun? Hindi ko pala napagtuunan ng pansin yun na. Pero nakalapag ko, ng baso sa table nakaramdam akong inaantok. At hindi ko na nga namalayan, nakatulog na pala ako. Eto na naman ang pakiramdam kong may kakaiba. May something na naman. I felt a hand pinching my nipples while the other hand is teasing my fold. Mahal ko, what have you done to me? Gigil nitong pinisil. Napakalakas ang ungol ko dahil sa mainit na hiningang tumatama sa akin. Isang mahabang ungol ang aking pinakawalan nang maramdamang tumatamang mainit na dila niya sa aking pagkababae. Oh my goodness, hanggang dito ba naman sa ospital? Ano ba ang nangyayari sa akin? Pero totoong naramdaman ko na naman ang kakaibang init at haplos. Bumalik ako sa realidad nang bumukas ang pinto at iniluwa doon si Daniel. Napatingin ako agad dito at parang gusto ko itong kainin. Ang lalim ng paraan ng pagtitig niya. You're here. I thought you went home. Hindi ko alam pero may sariling buhay ata ang bibig ko para bumuka at sabihin yon. Kita ko pa ang gulat sa kanyang mga mata marahil hindi rin makapaniwala sa naging reaksyon ko. I told you I'll stay. I'm a man of my word. Remember that. Seryosong aniya at naupo sa sofa sa tabi ng hospital bed ko habang nakatingin sa akin. How are you? Do you feel any pain? Pagising ko pa lang bumungad na sa akin ang nag-aalalang mukha nito. Hindi pa to uwi-uwi? You can be discharged later, the doctor said. Don't bother with your hospital bills. I already paid for that. Nahihiyang nginidian ko siya. Di makapaniwala sa kabutihang ginawa nito. Hindi ba kita naabala? I mean, pwede ka namang umuwi. Kaya ko ng sarili ko. Maraming salamat sa tulong mo pero alam kong marami kang gagawin at I'll stay. I want to make sure that you will reach home safe, he said with finality. Seryoso niya akong hinagod ng tingin. Ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Tututol sana ako pero naalala ko, wala nga din pala akong dalang pera. Wala akong matandaan na sinabi ko sa kanyang aking address but why did he know I'm living here? Salamat sa paghahatid. Sabi ko na makababa ako sa kanyang kotse. He was looking at me. I shyly smiled. Gusto mo magkape muna? Ito ang unang beses na mag-iimbita ako ng hindi ko kakilala. Ngayon ko lang siya nakausap at nakasama pero eto't inaaya ko pa magkape. Tumitig pa siya sa akin ng diretsyo bago tumango. Akala ko tatanggi siya. Pasok ka. Binuksan ko ng pinto at naunang pumasok. Umupo siya sa single sofa. He looks comfortable on his seat. He's smiling while looking at his phone. He looks more gorgeously handsome when he is smiling. Nakaka-intimidate kapag seryoso na. Tumikim ako na makalapit ako sa pesto niya to get his attention at inilapag ko ang tinimpla kong kape. Thank you. Ngumiti siya sa akin.
Tumango ako at awkward na naupo sa isa pang single sofa na medyo malayo sa kanya. Yung binayad mo kanina sa ospital, babayaran ko rin yon. Hindi man fully pero iuunti-unti ko. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit yun ginawa. Why would this man do that to a stranger like me? He must be kidding me. I told you, no need. Your thank you is enough, Kat. Seryosong aniya bago sumimsim ng kanyang kape. No, there must be something wrong here. Why is he comfortable talking to me? Base pa sa suot at ayos niya, kitang-kita na may pinag-aralan at mayaman to. He paid for my hospital bills without any worries. Sa totoo nga niyan, hirap pa akong kumita ng higit sa 5,000. Pero nakakaya naman kasi. I mean, look, ngayon mo lang ako nakita pero okay, ganito na lang. If you really want to pay me back, then I'm offering you a job. Nabangka ako sa tigas ng kanyang pagtatagalog. What job? Curious kong tanong. You will be my personal assistant, meaning you will move in my house. You will be accompanying me in everything. What? Did I heard him right? Pero kaya naman kitang bayaran kahit sa karinderya ako ni Naiglan magtrabaho. Napatigil ako sa pagsasalita at napaisip. Mababa ang sweldo ko sa karinderya pero hindi naman ako nagugutom. Tama lang para sa akin. Pero kung magtatrabaho ako sa kanya, maybe I can earn and save more, right? You have so many benefits if you will work for me. Pangungumbinsin niya pa. Nagdadalawang isip tuloy ako kung magpapatuloy pa ba ako sa pagtatrabaho sa karinderya. This could be my chance to live my life. Mag-isa na ako, di ko pa na-enjoy ang buhay ko. Umiikot lang sa pagtatrabaho ko sa karinderya ang lahat. Alam ko noon hanggang dito na lang ako pero Danielle is here, offering a job that can turn up my future. I'll think about it first, Danielle. Kailangan ko pang kausapin si Nanay Glenn about this. Ayoko maging bastos. Nanay Glenn has been there for me ever since. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Of course, it's not that I'm already asking you to start working for me. Natatawang aniya. Maybe a week would do? I shyly lowered my head and said yes. May iba talaga eh. Bakit talaga mukhang komportable to sa mga kagaya ko? Di naman sa nagmamatas ako ng tingin ha, sa aking sarili but look, why would a rich man go in a low-class eatery if he can afford an expensive restaurant? Come to think of it. And why would he pay a stranger's hospital bill? Helpful? Maybe. Pero bakit pati ang bantayan ako'y ginawa niya rin? This is super unbelievable. Swear. What are you thinking? Nagulat ako dahil kanina pa pala ako parang timang na nakatitig sa kanya. Ha? Wala. Mabilis at nagpapanik na agad na sagot ko dito. Bakit kasi nagtanong pa? Nakakahiya. Here's my number, Kath. Call me for your final decision. I'm going. I have a lot of papers to finish. Formal siyang tumayo at inayos ang necktie. Tinitigan ko muna ang calling card na nilapag niya sa table. Thank you for your help, Danielle. Tatawagan na lang kita bukas pagkatapos kang kausapin si Nanay Glenn. Tumayo ako. No worries. Bye, Kath. Inetid ko na siya hanggang sa labas. Tinanaw ko siya hanggang sa makaalis na ang kanyang kotse. Kusang kumurba ang ngiti sa aking labi sa hindi ko malaman na dahilan. Kat's POV. Nagising ako ng alas 5 kaya naman alas 6, nandito na ako sa kalendarya. Nakita ko agad si Nanay Glenn na naghahanda ng mga sangkap. Pumasok ako sa kusina. Good morning po, Nay. Nakangiti kong bati sa kanya habang lalapag sa gilid ang bag ko. Good morning din, anak. Bati niya rin pabalik. Kamusta ang pakiramdam mo? Tinawagan ako ni Danielle kahapon at sinabing siya ang naghatid sa'yo. They're close? May isa pa ako napapansin. Bakit siya tatawagan ni Danielle? He has her number? Obviously. Kath? Maayos naman po ako, Nay. Pasensya na talaga ng isang araw at naabala ko pa po kayo. Nahihiyang anito. At tumulong na rin sa paghiwa-hiwa ng mga ingredients. Alam mo namang anak na ang turing ko sa'yo, Kath. Kaya huwag mo nang isipin yun ang mahalaga na dala ka sa ospital. Salamat na lang talaga kay Danielle. Yes, I'm also thankful for him. Mayaman, matulungin at mabait. O diba anak, saan ka pa? Muntik ko nang mahiwa ang isang daliri ko nang dahil sa kanyang sinabi. Ay naman, napanguso ka agad ako. Nagbibiro lang ako eh. Napangiti ako dahil sa munti niyang tawa. Late na naman tong si Sanya. Nakipag-date na naman kasi kahapon. Nako, si Sanya talaga. Hayaan na lang natin yun. Sinumpong na naman siguro. I chuckled. Baka mamaya pang dating nun. Inasikaso ko mga customer.
Lahat ng pumapasok kuningitian ko. Naging maayos ang araw ko sa karinderya. Hapon na mapagpasyan kong kausapin si Nigel tungkol sa sinabi ni Daniel. Nay, pwede po ba kitang makausap? Tanong ko matapos pumasok sa loob ng kusina. Sinarado ko na ang karinderya. Oo naman, Kat. Tungkol saan ba yan? Naligpit niya mga platong hinugasan ko kanina. Tinanggal ko ang suot kong apron at naupo sa upuan. Kasi po I want to pay Daniel back dahil tinulungan niya ako at gusto niya akong gawing PA niya daw. He wants me to work under his company. Ano ka ba, anak, Kat? Masaya nga ako at nag-first move na si Daniel. First move po? Ano daw kasi? Anong... Anak ko, mali pala. Oo naman, Kat. Mas maganda nga ako sa kanya ka magtatrabaho. Maalagaan ka at maging maayos ka doon. Teka lang, anong ibig niyang sabihin? Nay, naguguluhan po ako sa mga sinasabi ninyo. Maayos naman po ako, Nay. Kaya ko rin naman pong alagaan yung sarili ko. Kaya ko naman na lumayo sa sarili kong mga paa. Sinabi ko ba yun, Nak? Napakamot siya sa kanyang ulo at umiwas ang tingin. Para may sinabing hindi dapat sabihin. Pero Nak, seryoso talaga ha? Magiging maayos ka kapag sa kanya ka magtatrabaho. Aniya sa siguradong boses. Di na maintindihan si Nigel, pero iba ang nagiging dating sa akin ng mga sinasabi niya. Bandang 8:00 na ng gabi na makauwi na ako sa bahay. Napakaba ang usapan namin ni Nigel. Ang weird niya kasi kanina. As in weird. Sa tagal kong nakasama si Nigel, kahapon ko lang naramdaman ang pagkakaiba ng usapan namin. Pansin ko rin parang kilala niya si Daniel. Pero paano? Baka dahil sa tulong sa akin ni Daniel kaya magaan ang loob ni Nigel sa kanya. Maybe gano'n na nga. Naligo muna ako before having my dinner. Sumampa ako sa kama at kinuha ang cellphone ko pati ang calling card ni Daniel na nakalagay sa bag ko. Tinitigan ko muna ng ilang sandali yung numero bago tinype ang cellphone ko. Tulog na kaya siya? Pero ang mga mayayaman naman na katulad niya ay palaging nasa opisina at laging late na akong matutulog. Yon ang pagkakaalam ko. Subukan ko lang naman tawagan kung di niya sasagutin. Busy sa work or tulog na siya. Pero kung masasagot niya, edi good. Isang ring pa lang nagulat na ako dahil sinagot niya na kaagad. That fast? Hello? Tumibok ang puso ko dahil sa baritono niyang boses. Ang sarap sa tenga ng boses niya. Hi, si Kat to, Daniel. Kahit di ko siya karap, pakiramdam ko, mahihilo na ako. Ano bang nangyayari sa'yo, self? So have you talked with your nanay Glenda already, Kat? Napahagat ako sa aking labi dahil smooth pakinggan ang pangalan ko tuwing siya ang bumabanggit dito. I just finished talking to her earlier. Pumayag naman siya. What's your plan then? Pwede na ba ako mag-start ang trabaho ko bukas? I asked. He silent a bit. Yes, of course. I'm going to fetch you tomorrow in your house. He said, sounding like he's somewhat excited. I don't know if ganon, but it really sounds like she's excited or I'm just hallucinating again. Okay, sige, maraming salamat. Sabi ko na. Hindi pala ako pwede mag-taxi dahil hindi ko naman alam kung saan ang kumpanya niya at bahay niya. Sige na, Daniel. It's late. Kailangan ko na magpahinga. Ikaw rin. Naiiba ang pakiramdam ko tuwing nakakausap ko siya. See you tomorrow. Good night, Kat. What? Did he just said good night to me? Binuksan ko ang pinto na makarinig ako ng katok mula sa labas. Hindi nga ako nagkakamali. It's Daniel. Ang aga naman niya. Magandang umaga. Tuloy ka. Niliwanagan ko ang pagbubukas ng pinto. He gave me a smile. Good morning, too. Bati din niya sa akin bago pumasok. Naupo siya sa upang inuupuan niya rin kahapon. Sinandal niya ang kanyang ulo sa upuan. Mukha siyang pagod na pagod. Excuse me lang. Pagtitimpla lang kita ng kape. Banayad kong tinungong kusina at nagtimpla ng kape. Black coffee ang ginawa ko. So you really want to start working today? Tanong niya nang mailapag ko na ang kape sa table. Kung magsa-start ako ng maaga, edi ayos? Yes. Masaya at excited na ani ko. I hope it's okay to you if you want to stay in my house. You're going to be my PA and I want my PA to be always there on my side. Malayo-layo itong bahay mo at hindi ako mapapanatag kung ilang araw kang uwi dito pagkatapos sa iyong trabaho. Actually, napag-isipan ko na rin to. It is his requirement to let his PA stay in this house. Nabanggit naman din niya yun kahapon sa akin. Wala namang kaso sa akin kung stay in ako. Ang importante makapagtrabaho ako. Ngiti ko sa kanya. It's not a big deal ko sa bahay niya ako tumira. Wala naman akong intensyong masama. So it's all clear now.